Araw mga kabrid, magandang araw and good morning sa inyong lahat mga kabrid. For today's video mga kabrid, mag-flex ulit tayo ng ating mga alaga habang binibigay natin sa kanila ang ating pagpapa-exercise sa ating mga alagang manok mga kabrid. To keep our chickens more healthier, we have to put them outside, safe in the scratching fence, and do their exercise mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid. Maglathala tayo, konting shares on ideas and kung ano man ang nadadanasan natin, our experience and happenings in our backyard mga kabrid. Let's go! Pero bago ang lahat mga kabrid, before that, mag-intro muna tayo mga kabrid. Ayan mga kabrid, good morning sa inyong lahat mga kabrid. Ayan, flex muna natin ang ating kalagayan, weather, at sitwasyon sa ating munting backyard mga kabrid. This is my backyard area, my backyard situation, and my backyard kalagayan mga kabrid. So, before that mga kabrid, let's do it! Yeah boy! Ano muna tayo? We have to do the disclaimer first because we are showing animals mga kabrid, pets and animals mga kabrid. So ayan disclaimer, there are no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small simple backyard mga kabrid. Ito na mga kabrid, simulan na natin ang paglalathala mga kabrid. So ayun, mapapansin nyo mga kabrid, may mga changes sa ating mga alaga mga kabrid. May mga bagong pungos, may mga ayan, hindi ko pa sila napapaliguan after natin sila mapungusan kasi tinitingnan pa natin ang total na paggaling ng kanilang mga sugat sa ulo. So ayan, natanggalan na natin siya ng lambi tsaka yung palong mga kabrid, in order to make them their body balance, their maging okay ang kanilang kalagayan, their situation mga kabrid. Binabawasan ko po ang kanilang excess na palong, which is sometimes and more often nakakaapekto po sa kanilang paggalaw, paningin, and din sa pagkain nila. Pag mahaba po yung nakalaylay na lambi sa kanilang may tuka mga kabrid, nakakaapekto po yan sa pagkain. Napakadumi po din po ng ating alaga dahil pagtuka nila tumatama doon sa kanilang pagkain mga kabrid. With feeding pa naman tayo. So ayan kaya para maging maayos ang kalagayan nila dahil nabibigitan na sila mga kabrid, binawasan natin ang kanilang mga palong mga kabrid. Ayan na siya ayos na mga kabrid. Okay na, alright na mga kabrid. So ayan nilabas ko ang ating Boston Black mga kabrid na babae na akala mo is manok bundok mga kabrid, napakailap tapos na napakaingay. So ayan siya. Mayroon siyang collar. Mapapansin niyo mga kabrid, nilalagyan ko ang babaeng manok ng collar. Yan, collar. Yung goma. So stretchable siya. Collar siya parang kwintas para malesen po ang kakaingay niya mga kabrid. Ang manok po na may collar para sa akin, yung lalagyan mo ng konting yung parang kwintas na medyo masikip is nakakabawas ng kanilang behavior na pagiging maingay mga kabrid. So ayan mga kabrid, hindi ko siya masyado pang nililinisan mga kabrid sa area natin kasi mga dahon lang naman yan, which is better para sa ating mga kaalagang nagkakahig-kahig and then papa-exercise mga kabrid. Galing niya yun dyan sa puno, from the trees, the old leaves falls, and it helps our ground for our chicken that doing exercise. Damn! They are scratching them and then mikos-mikos sila dyan mga kabrid. So ayan mga kabrid, ito yung 4 na piraso mga kabrid. 4 na piraso yan sila. Ayan ayan. Yan na lang nakasurvive dun sa binibisita sa atin na musang or civet. Wild civet, mayroon tayo dyan. Kinakain po ng wild civet ang tisa. Ayan yung tisa, may mga ibon niya gaya nyo ayun ang bunga ng tisa ayan, daming bunga niyan mga kabrid. Yan ang kinakain, tapos ini-invite niya yung mga sisiw natin. So something mikos, ayun, 4 na lang ang natira mga kabrid.
So ayan o, kita ko sa inyo ang kunting pag-share natin ng ating situation. So yan ang situation natin mga kabrid. So ang plano mga kabrid is pag-a-apply na ng multivitamins. Hindi lang maalis-alis mga kabrid, syempre ang pagpapa-exercise, ang daily switching ng paglalagay natin sa labas ng ating mga alaga mga kabrid. Diyan, yan. Mahirap-hirap sa atin kabrid ang pag gaganito kasi labas-pasok, ilalabas, ipapasok. Doon natin sasanay din ang mga manok natin sa paghihimas. Samantalang ito, diyan na sila. Damn! Tatlo lang yan. Pero kung malalaki na yung mga tanim natin diyan, yung ating mga halaman, mga grass, mga kabrid, pag stable na ang kanilang paglaki, malulusog na, iiwanan na natin yan dyan. Yung mga kahoy na yan, no? Itutusok natin dyan, lalagyan natin ng talunan, tapos forever and ever na sila doon mga kabrid. Nice. So gaya yan, no? Daan-daan na lang tayo, lalagay na lang ng pagkain nila, ganun lang. Hindi na natin sila ipapasok, ilalabas mga kabrid. Gaya niya, no? Mamayang hapon alas 4, ipapasok na naman. Ito mamayang hapon alas 4 na ipapasok na naman. 6:30 ilalabas. So ano siya, very mapagod. Kumbaga sa English is tiring mga kabrid. So, damn! Ito mga kabrid, makikita nyo ang aking nilalabas mga kabrid. So siyam na ang natin. Siyam na ang designated nating mailabas. So kung ano lang ang nakita ko, kung ano lang ang mas nangangailangan ng pa-exercise or kailangang himasin ko sila kasi may something sila. Bakit kaya maingay ito? Kailangan ito ng atensyon. Ang manok po na maiingay na hindi masyadong mabait, kagaya nun, no? Kailangan ng much attention yan mga kabrid. So ang ginagawa ko, tinatabihan ko sila ng babae. So ito magnanay ito mga kabrid. Yan naman, magkapatid. Ayun, no? Magkapatid sila kabrid. So ito ay yung napungusan na rin natin to. Kasi straight comb po ito siya. Tapos ang laki na rin ng lambi niya tsaka palong. Ayan, rhino type cut mga kabrid. So the bigger the crown of the chicken, mas mabigat yun sa paggalaw nila. The slower they move, that affects their physical health mga kabrid. Pagkain nila, physical health, tapos minsan tumutumbay yon, lalo na yung mga ganito mga kabrid. Ayan, example ko sa iyo, pag sobrang laki yung ano niya, crown, the bigger the crown, the heavier his head movement. Oh my God! Which affects the physical movement of our fowls and chicken mga kabrid. Kaya pag ayan na tumumba yan, kailangan nating alisin yan kasi it will affect his peripheral vision. Wow naman! Wow! Yung harap na paningin niya mga kabrid, pag may takip ang mata, maapektuhan ang balanse ng kanyang paggalaw mga kabrid. Dahil para siyang si Captain Hook mga kabrid. So, one eye ba? So, hirap siya magalaw mga kabrid. So, hindi siya kumpleto pagdating sa ganun. So, ayan o. Tornado hatch mga kabrid. Magkapatid. Tapos yung ating red kelso mga kabrid. Nagpapalit balahibo si red kelso. Ayan o. P-comb yan. P-comb mga kabrid. So, binawasan ko lang ng konti. Ayan siya. So, ito naman si Boston sweater na ating broadcock. Galing kay Sir Skittles Game Farm mga kabrid. Oh my God! Wow! Ano natin to? Ayun o. Mga kabrid. Ayan siya. Quality mga kabrid. Nice. So, ayan na. Tuloy-tuloy sharing lang ang mga sisiw natin. Ayan o. Naka-chillax-chillax yan sila dahil busog na busog yan. Chillax-chillax sila dyan mga kabrid. Ayan. Malapit na tayo mag-ayos ng ating backyard mga kabrid. Kunting tiis na lang itong mahaba ang paglulugo ng ating mga alaga. Yung pagpapalit ng balahibo, molting, it takes time para makarecover ang natural nilang postura mga kabrid. Kaya tiis-tiis lang tayo. Tapos and then after that mga kabrid, we will show them to our blue page mga kabrid. We will show them to our blue page para na tayo, baka swertihin, may makakita or may gusto, makarecover tayo sa ating expenses and everything else mga kabraids. So yan o, shout out pala, mag shout out tayo sa ating mga kaibigan si Kali Chicken from out there and from the other side of our world. Oh my God! Because we are in the Philippines. Kali Chickens, thank you for connecting on me, and then hope you always
be updated as I watch your video always. His chicken is so much very loved by the owner, mga kabid. Damn! By Miss Kali. The chickens have a very good houses, very good yard. She has a very nice yard for his chickens. Kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Mga kabid, tapos syempre ang ating kaibigan na si Sir Chicken Explorers. Thank you for always acknowledging me. Yeah, boy. When I visit on your live streams, and then to Miss Rhonda of Alabama, thank you. He has a very beautiful horse, and I always visit on her, and then with Sir Explorer. So yun lang, may mga shoutouts pa tayo. Sir Alvin Ibal of Ivan Breeding Farm, mostly popular in Blue Page mga kabis sa FB. So Alvin Ibal, shoutouts po sa iyo. Kay Sir Jonathan of Lakwatcherong Ilocano, shoutout sir. Ito na po ang update sa ating mga alaga po, mga sir. Ayan, no. Daily lang natin sila sir nilalabas. Hawak himas, labas, hawak himas, labas. Kilala kong kaliskis mo, oy. Adjust sa pagkain, and then kamot ulo sa pagkain ulit. So yun, no. So ayan, isang ikot pa, mga kabid. So ayan, mga kabid, no. Ayan, mga kabid, yung dalawa nagkakasukatan sila, oh. Ayan, no. Ayan, no, sila. Oh my God! Wow! Kakatinginan, they are knowing each other, and then they want to dance, mga kabid. Dance. Ayan, no, mga kabid. Mga multing or nagpapalit sila ng balahibo. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kabid, and then isang ikot pa sa taas, and then it's time to say goodbye to our friends, because the updates and showing of our chicken is have too many times now, and exceed. Napapa-English tayo, kabid, kasi may mga bago tayong French. So from friends, they have also friends, and they have also friends of friends, mga kabid. So the more you connect to them, the more you spread your love, the more you shares, the more you the more you hate, the more you love, mga kabid. Kumbaga sa so you know, maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan, and then hopefully, mga kabid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan, mga kabid. God bless po sa inyo lahat. Thank you po.